We are continuing our series po on Psalm 119. Tayo po ngayon ay nasa 18th stanza, the way of perseverance po ang ating pong pag-aaral po, pamagat ng ating pong pag-aaral po for this morning. And tayo po ay namumuhay po sa isang mundong instant. Diba? Ano yung kinain nyo kanina umaga? Instant noodles. So, instant coffee. Ano pa? Instant. Ano pa yung mga instant na kinakain natin? So, sa mundo rin po natin ngayon ay we also have instant relationships. Diba? Sikat na sikat ang Las Vegas kasi pag napunta ka doon, hindi ko nire-recommend na pumunta kayo doon. Pero pag mapunta po kayo ng Las Vegas, yun nga, may kasabihan sila na everything that happens in Vegas stays in Vegas. So, maniniwala kayo na may mga kinakasal sa Vegas, tapos pag-uwi, hiwalay na. So, instant. Lahat instant. Pero, sa ating po pag-aaral po last week, di ba, pinag-usapan po natin ang commitment. And we define commitment as intentionally following Christ in obedience. The key word is intentional. Na yung talagang gugustuhin mo. Yung, hindi yung, yun nga yung illustration nga natin na, tukso, diba? Pero ikaw ay lumalapit. Pero, kunyari pang tinutulak mo, pero actually ikaw yung lumalapit. Natutunan natin na ang kaaway ng commitment is actually convenience. Na, mahirap kasi ang commitment eh. Gaya nga nung shinare kanina ni Sister Puri kanina. Na ang commitment takes hard work. Katulad ko, di ba? Matagal na po sinasabi po sa akin po ng doktor na magbawas po ng mga around 20 pounds. Pero, sinasabi ko na bukas na lang po i-start. So, paano ako papayat ng 20 pounds? May tension ako. Diba? May kagustuhan ako pero unless I get on my bike and start na magpapawis at i-change yung aking pong lifestyle, diba? Balansin ang oras between work, between lahat ng ibang mga obligations, yung mga kailangan kong gawin po sa church, yung aking pong pag-aaral, kailangan balansin po ang lahat po ng iyon. Tapos, find time to exercise, diba? Hindi mangyayari yung kagustuhan ko na mabawasan ako ng 20 pounds. Hindi mangyayari yung maalis ka dun sa GC ng gout pare, diba? So, kasi yun nga kaaway ng commitment is convenience, na mas madali, mas masarap, pahinga ka na lang, di ba? Yes, importante ang pahinga. Kung hindi ka naman super atleta na kailangan mo mag-train every day, di ba? Sapat na siguro 2-3 times a week, di ba? Na, naalala ko yung sabi sa akin ng partner ko before, na kahit 20 minutes lang na maglakad ka, di ba? Malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun. Sa mundo na yung pinopromote is convenience and instantness. Saan yung lugar ang perseverance? Ang definition po ng perseverance sa Tagalog dictionary is pagtsatsaga. Pero sa ating mga buhay bilang mga tagasunod ni Kristo, saan lulugar ang pagtsatsaga? So, tignan po natin yung ating pong passage po sa little background. This is the 18th stanza of Psalm 119 is brought to you by the letter Sade. Okay, sabihin po natin, Sade. So, merong konting T sa Sade. So, it is the 18th letter of the Hebrew alphabet. And yung pictograph form po niya is yung para siyang, isipin niyo sa mukha namang togi ito. Pero actually, isa po siyang lalaki, tao na parang nakahiga, tapos yung naka-bend na, yung pag yung giniginaw ka, nakabaloktot. Yan, ganyan yung gusto niyang i-portray. Ang representation daw po niyan is need or pangangailangan. The bent shape of Sade is said to portray faithfulness, humility, and submission.
kapag ka nakikita po natin, ayan, di ba? Ano yung shape or yung image na naiisip po ninyo dito sa nakabend po na ito? Parang nagpa-pray. Oh, it's like a praying man. It's like isang tao na nakaluhod at humihingi ng pabor. So, ang gematria, again, hindi ito mga lucky numbers, kundi yung numeric value to help people remember. Na kapag nakita nila yung ganitong number, meron siyang kaakibat na value na may effect sa kanilang buhay. So, 90 is symbolic of the fullness of life. Bakit yun yung characteristic na nakabigyan? Ang example po nito is si Sarah, asawa po ni Abraham, siya po ay nagbuntis nung siya po ay edad na 19. So ako po ay 45, so may chance pa. Atay pa kami mga 45 years. Ayan. Pero yun di ba? Sino mag-aakala na isang babae magiging nanay? Sa standards natin, ang 90 years old, lola na yun. So may lola ka namin, nanay ka pa. Diba? Pero si Sarah, diba, she experienced being a mother at age 90. Diba? So, yun po. Kumbaga parang sa isang yung ma-experience mo something, yung pagpapala ng Panginoon, diba? It gives you fullness of life. So, ang tanong po para po sa atin is, bakit kailangan mag-persevere? Kasi pwede namang magpahinga na lang. Pwede naman na mag-relax na lang. Noong 3 years old po yung pamangkin ko, kami po ay bumabiyahe po noon, papunta pong La Union. Kailangan po namin bumisita sa aming po mga kamag-anak. Doon sa mga tita ni Ate Puri. So, habang kami po ay nagbabiyahe, pauwi na po ito, galing po ng La Union. Yung pamangkin ko po nanonood po siya ng YouTube. Kasi para hindi siya maingat. So, usual naman po yun para po sa ating mga bata, diba? Along the way, somewhere along sa may TPLEX, bigla ko nawala ng signal. Tapos, nagulat ako dun sa reaction ko ng pamangkin ko. Na ano siya, where's the internet? Where's the, why am I not? English po kasi. So, mahirap sabihin. So, ano siya, in short, nainis siya na bigla nawala yung pinapanood niya. Nainis agad siya, maya-maya nagagalit na siya. Sumisigaw na, tapos nagtatantrums na. Tapos hinahagis na yung phone, maya-maya umiiyak na. Pero wala pong 2 minutes, bumalik na yung signal. Bumalik na yung pinapanood niya. Pero nakaiyak na siya. Nabadrip na kaming lahat sa loob ng kotse. And after a while, nung tumahimik na siya, kumalma na, naisip ko na marami actually sa mga bata po natin gano'n. And sometimes we find ourselves na, parang ako din nagiging gano'n na din ako. So ang tanong po dito is, are we raising a generation na sobrang sanay sa convenience? Are we raising a generation that feels and believes na they deserve everything? Na kapag kinuha mo ang isang bagay, magagalit sila. Ayan, I deserve the internet. Di ba? Deserve ko na may signal na ganito. Bakit mo kinukuha? Di ba? Yung mga bata po natin ngayon, marami sa kanila hindi marunong maghintay. Di ba? Ika, pinag-usapan natin last week na as early as 8 years old, di ba? 10 years old, nagre-relationship sila na hindi naman nila naiintindihan. Hindi nila alam yung consequences, hindi nila alam yung implications sa pagpasok sa isang relationship. Similarly, are we raising Christians who only want the good things? Ang tinuturo ba natin sa ating mga sarili or sa ating pong mga anak as we disciple them na ang Panginoon ay tagapagbigay lang ng mga gusto natin? Binibigay niya yung mga pangangailangan natin, pero yung gusto lang natin. Diba? Imbes na tinuturo natin sa mga believers na magpursige para makamit si Kristo. So paano ba magpursige?
It's interesting po to note, sabi po dito, that the way of perseverance means pagtitiwala sa katuwiran. Katuwiran, di ba? Pinag-aralan po natin with Pastor Joy 3 episodes ago, 3 weeks ago, yung righteousness ng Diyos. Dito po, first word ng first verse natin for our passage is righteous. Righteous are you, O Lord, and right are your rules. You have appointed your testimonies in righteousness and in all faithfulness. In the original Hebrew, the word po na ginamit po dito for righteous is tzadik, which starts with the letter tzade. Okay? And nakita po natin kanina na tzade is a symbol of humility. It's a symbol of submission and faithfulness. So, tzade describes tzadik, which is righteous. And, yun nga yung righteousness, yung katuwiran, ay dinugtong sa isang letra na ang shape ay baluktot. Di ba? Matuwid, tapos baluktot. Paano nangyari yun? Kasi yung pagiging nakabaluktot po sa harap ng Panginoon, nagiging matuwid sa kanyang mga mata dahil ito po ay nagpapakita ng kababaang loob. And in biblical context po, isa sa mga pinapahalagahan po, yung kababaang loob po natin sa harap ng Panginoon. Kapag tayo ay nagtitiwala sa katuwiran ng Diyos, ito po ay nagpapakita ng kababaang loob na kailangan natin dumepende sa Diyos para sa bawat aspeto ng ating buhay. I believe one of the reasons why people no longer persevere today is because people think that God is not real anymore. Diba? Yun nga itong June lang, diba? Sinelebrate ang Pride Month. Diba? Kaya may pride kasi naniniwala sila na nagkakamali ang Diyos. Naniniwala sila na, Lord, God, mali ka naman ng assignment eh. Gusto kong maging babae. Nilagay mo ako sa katawan ng lalaki. Nagkakamali yung Diyos. They think that God can make mistakes. Pinangahawakan ng mga, yung tinatawag po na humanist. Ibig sabihin na ang Diyos ay katang-isip lang. Na ang Diyos ay konsepto lang na ginawa ng tao para pampalakas ang loob niya. Diba? So, ang tunay na kalakasan ay nasa ating pong sarili. Diba? I believe that children are the future. Teach them where and let them lead the way. Diba? So, may mga nagsasabi naman na hindi ba pagkakatiwalaan ng Diyos? Or may mga nagsasabi na hindi na natin kailangan ng Diyos, malakas na tayo. Kailangan lang natin pagsamasamahin ng ating mga pinagsanib na puwersa. Mga ganong mga pananiwala. Kaya ang mahalaga, yung ngayon, dapat ngayon, mag-enjoy na tayo ngayon kasi mamatay naman tayo bukas eh. Diba? So, people no longer persevere because they have taken God out of the equation. Na, just believe in yourself. Kaya mo yan. Diba? Kaya mo yan. Tapos yun, okay na. Magiging okay na ang lahat. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Satisfied ng alin? Satisfied na makuha natin yung lahat ng gusto natin? Hindi po. Satisfied na kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Nangyayari ito dun sa paniniwala natin na matuwid ang Diyos. It all starts, binagay na ni Pastor Sean po before, na yung lahat po ng ating pong ginagawa starts with the belief, yung pinangahawakan natin na ang Diyos po ay matuwid. Bakit natin sinisikap na maging mabuting tao, na maging hindi dahil sa gusto natin makarating sa langit. Hindi, actually, yun nga eh. Gusto mo makarating sa langit kasi you believe that you are deserving to be there. Naniniwala ka na ang Panginoon ay may standard. Diba? May katuwiran. Kaya tayo nagpapakabait, kaya tayo ginagawa yung lahat ng ito. Kasi mayroong standard ng katuwiran na gusto nating ma-aspire. Pero yun nga, hindi natin makukuha yung standard na yun sa sarili natin pagsisikap. In the same way na hindi ka papasa sa driving license mo, sa standard ng driving license mo, kung hindi ka magpo-conform doon sa standard ng LTO, tapos sasabihin mo lang na, bakit nag-aaral ako? Meron akong
steering wheel sa aking kwarto. Nag-aral ako sa computer. Pasado lahat ng license ko doon. Kahit ipakita mo yung lahat ng gold standard na license mo sa Gran Turismo, ibigay mo dun sa LTO, tatawanan ka lang nun. Diba? Ba't pinapakita sa akin yan? Kasi hindi ka naman talaga nag-driving test sa LTO eh. Diba? Kasi that is the standard. And that is yung kabutihan natin, yung pagsisikap natin ng kabutihan on our own. Wala yung saysay lahat unless we put Christ as our righteousness. Diba? Nangyayari ang satisfaction sa ating mga buhay kung pinaniniwalaan natin na matuwid ang Diyos, gagawin niya ang nararapat at magbibigay glory sa Kanya. At yung bagay ngayon na magbibigay glory sa Kanya is actually yung makakabuti sa atin sa tamang panahon. So if we want to follow the way of perseverance, it starts with the firm belief that our God is righteous. Yung first verse dito, righteous are you, O Lord. Matuwid ka, Panginoon, tama ang iyong mga rules. So, ang ibig sabihin po dito for us, is huwag tayong magsawa na paulit-ulit nating alalahanin ng katuwiran, kabutihan ng Diyos. Sabi doon sa next na verse, my zeal consumes me because my foes forget your words. Napakabigat po nung dito, nung word na ginamit, my zeal, yung passion, na hindi niya mapigilan yung kanyang emosyon kasi yung mga tao sa paligid niya, nakakalimutan nila yung katuwiran, kabutihan ng Diyos, and they end up opposing God. They end up rebelling against God. Aminin natin, tayo nga mismo nakakalimot eh. Diba? Ito nga yung lagi mong tanong. May nakakaalala po ba sa ating pong sermon last week? Diba? So yung tayo nga mismo nakakalimot sa kabutihan ng Diyos, yung pa kayang mga sumusuway sa Kanya. Kaya importante na magtipon po tayo talaga every Sunday. Umawit tayo ng mga kanta na nagpapaalala sa atin ng kabutihan ng Diyos, sa Kanyang katuwiran, at ang ating po pangangailangan sa Kanya, na manalangin tayo para sa isa't isa, makinig tayo sa mga patotoo, diba? Mapanood natin yung presentation po ng ating mga kids, in the hope that they also would embrace the message yung kanila pong kinakanta. Hindi pa, ang mga kids po natin dito is, hindi natin sila pinapakanta at the end ng ating pong service para lang ma-entertain tayo, di ba? Nakakatuwa naman sila, di ba? Pero hindi, it's actually not to entertain us. Kundi, we are hoping and we are praying na yung kanila pong kinakanta will also be true in their life. And actually, dun sa mga kinakanta nila, tayo rin mismo nare-remind. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Hindi lang yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo ang kailangan ma-remind. Ang totoo, tayo po mismo who are in the church need reminding. Kasi may maaaring naniniwala tayo na bakit ba sila pastor, puro tungo na lang sa gospel ang pinaano. Naniniwala naman ako kay Kristo. Dapat ang gospel para lang dun sa mga tao sa labas ng church. Kapag po ang gospel na wala mo sa loob ng church, the church becomes a Rotary Club. Nagiging social club na lang po tayo. Yun nga po pinag-aaralan namin sa Worship Summit eh. Meron pong isang church sa England na every Friday and every Sunday morning may wrestling sila. Diba? In the right corner! Diba? Diba? Kasi they have evolved worship into entertainment. Maniwala kayo hindi. Mayroong mga malalaking churches sa US na, and now, let's call on Pastor Juan. Tapos magsisiplan si Pastor pababa. Diba? Ayoko kung mangyari po sa atin yun. Ayoko. Tapos may mga fireworks pa. Diba? Easter presentation, may mga bakit ganyan? Bakit ganyan ang nagiging kahihinat ng church? Kasi when the gospel no longer lives in that church is a dead church. Everything becomes entertainment. Everything becomes about us. Kung hindi tayo maingat, tayo pa mismo yung magiging hadlang sa gospel ng Panginoong Jesus. Kaya importante that we remind each other, diba? My foes forget your words. Sino ba yung pinakamatindi mong kalaban? Sarili natin. Diba?
Importante that we remind each other, mag-participate tayo every Sunday. Dumating po tayo ng maaga, umawit tayo, manalangin, mag-share, mag-aaral po tayo ng sama-sama. Nang ma-remind tayo at huwag natin kalimutan ang kabutihan at katuwiran ng ating Diyos. Next po, the way of perseverance means na i-treasure natin, panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon. Binanggit ko kanina na ang Tagalog word, ayon kay Google, sinerge ko, ano ba ang Tagalog ng perseverance? Ang sinabi po dito sa pagtatsaga. In a way, pagtsatsaga is an image of perseverance. Kaya nga meron tayong kasabihan, di ba? Kapag may tsaga, may kaldereta. Pero perseverance is not passive. Hindi yung parang nag-aantay ka lang na dumating yung shuttle. Tapos nagdadabog-dabog ka na kasi yung shuttle, di ba, nag-aantay pa nung asawa niya na sumakay, di ba, yung driver, di ba? I think a better word for perseverance would be pagsusumika. Yung gusto mong umayat, so kailangan pagsumikapan mo. Pagsumikapan mo na baguhin yung diet mo, yung eating preferences mo, ipasok mo sa schedule mo ang and then there's pagsusumika and then there's pagpupursige. Diba? Push mo yan, pre. Push mo, Brad. Push mo yan, sis. It involves active striving. But it also involves moments of rest. Diba? To persevere is to treasure God's promises. Sabi po dito, your promise is well tried. Yung, ano po dito, yung, itong buong linya po na ito is actually summarized in the Hebrew word serufa. Sabihin mo natin, serufa. Ang ibig sabihin po ng serufa is pure. Ang ibig po sabihin po ng serufa is pure. And you know what this tells us? When sinabi na your promise is well tried, your promise is pure, ibig sabihin po, ang mga pangako ng Diyos, puro, walang halong motibo. Naranasan niyo na po ba yun na may nangako po sa inyo, ayan, bibigyan kita ng 5 million. 5 million, pero ibibigay mo sa akin yung anak mo. Para magsilbi sa akin. Naranasan niyo na ba yun? Wala pa naman siguro. Ay, yung mga paborito natin. Kapatid? Pwede. Bibigay kay kapatid. O kaya yung nanay ng babae na nililigawan, kasi usually yung babae nililigawan, yung ordinaryong kapwa lang. Tapos ang naliligaw sa kanya, yung mga CEO. Tapos sasabihin, magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko? 10 million? 5 million? Bigyan niyo po ang 20 million. Tapos ipakilala niyo po ako sa mga kaya, yun yung mga pangako, pero meron strings attached. Diba? Pero ang Panginoon po natin, puro po yung kanya po mga pangako. Walang ibang motibo ang Panginoon para magpangako sa atin. Walang ibang bagay na hinihingi ang Panginoon sa atin when He gives us His promises. Dahil ang gusto niya ay ma-experience po natin siya, makamit natin siya, that our fulfillment comes from Him. Sinabi dito ni James, "Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him." Hindi ko po alam kung literal na crown ito, but ang ibig sabihin po, actually, the crown of life is symbolic na buhay mismo. Ano ba yung klaseng buhay na tatanggapin po natin sa Panginoon kung tayo po ay magpupursige sa Kanya? The first is that we have life that has meaning. Okay? Na yung pagising mo sa umaga, merong saysay. Hindi ka yung gigising sa umaga, pagluluto mo yung mga anak mo, ihahatid mo sila sa school, tapos babalik ka sa bahay, gagawin yung mga kasi trabaho, tapos pag uwihan na nila, susundin mo sila, ganyan. Tapos tulog ka na, kung makatulog ka, tapos the next day, repeat. Nakakawalang gana yun, di ba? Parang, ganito rin lang ba ang buhay? Di ba? Kahit na yung buhay na gusto mo na maging sikat ka, maging winner ka, grand winner ng PBB Collab, di ba? Makuha mo yung bahay na hinahanap mo, magkaroon ka na napakaraming mga projects, at ikaw ang pinakasikat sa buong Sabi nga ng kanta, di ba? She's so lucky. She's a star, but she cries
in her lonely heart, thinking, if there's nothing missing in her life, then why do these tears come at night? Diba? These fears. Tears, diba? Why do these tears? Oo. So, ganun ang buhay actually ng mga celebrities kung wala si Kristo sa kanilang buhay. You can have the world, you can have everything. You can have fame, you can have power, you can have the fortune, and still wake up. Para saan ba ang lahat ng ito? So, the first reward that we have is life with meaning. The second reward that we have is life with a purpose. Na yung pagising natin, yung kahit na gano'ng kasimple yung mga bagay na ginagawa natin, may purpose ang lahat ng yan. May purpose ang lahat ng yan. And then the third is life that is eternal. Minsan nga iniisip ko, ano ba yung klase ng life na yun na eternal na ano? Kasi parang, ibig ba sabihin, every day na lang pagising mo, may worship service? Hindi. Hindi naman siguro gano'n. Life eternal means na lahat bakasyon. Hindi mo kailangan alala tungkol sa mga deadlines. Hindi mo kailangan mag-alala kung bukas lilipad ka punta sa malayong lugar, mapapalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo kailangan mag-alala na bukas due date na ng mga bayarin mo. Hindi mo kailangan mag-alala na bukas may dadating na order tapos hindi mo alam kung saan ka bibili. Kukuha ng pambayad doon sa in-order mo. Na in-order mo a week ago. Diba? Wala na pong ganun. Because we have our purpose and peace in God. Paano ibibigay ni Kristo sa lahat? Or pinangako ng Panginoon na God has promised to those who love Him, yung buhay na yon. Diba? Paano natin masisiguro? Kasi ang pangako ng Diyos ay puro. Ang pangako ng Diyos ay puro. Wala siyang strings attached. So, para po sa atin, kailangan natin tandaan na yung mga pangako ng Diyos ang ating pong sandigan. It is our refuge. Ito po ang ating pong panghahawakan. Diba kanina, yung itsura po ng sade, parang isang taong nakahiga, di ba? Ang naalala ko dito yung kapag yung nakatagilid ka lang, nakabaluktot ka habang natutulog. Tapos umiiyak ka. Yan. Di ba? Cry. Remember yung mga taong natutulog sa tabi ng daan, di ba? Parang yung ganun yung forma nila. Nakatagilid na nila, tapos ganun yung kamay. Tapos ilalagay mo din yung barya sa dun sa ano. Na-realize ko na sakto yung description ng sade. Kasi ang ginamit po dito sa verse 141, I am small and despised, yet I do not forget your precepts. The word po na ginamit po dito is sair. Sabihin po natin, sair. May T sa umpisa. Sair. Ang ibig sabihin po nun is small or little one. Sa kultura po, in biblical times, kapag ikaw ay bata, usually ikaw ay napapabayaan. Hindi ka masyadong, unless na ikaw ay lalaki. Di ba? Lalaki, tagapagmana. Di ba? Pero kapag ikaw ay babae, hindi ka papansinin. Hindi ka papansinin. Being small can make you feel insignificant. So, ang inaano po namin dito is, when you feel small and despised, ibig sabihin na, wala naman yata akong silbi. Wala namang pumapansin sa akin. Ang sinasabi po dito, when you feel small and despised, we focus on God's promises. Panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang ating pong maging sandigan. Sabi po dito ni Dietrich Bonhoeffer, yung pastor po sa German pastor po siya, na nag-oppose kay Hitler noong World War II kasi si Hitler was trying to control the German church. Na kailangan ituro sa church na si Hitler Mesias. Na ang pag-worship kay Hitler ang tama. And that the only way is the Aryan way. Pero sinabi ni Dietrich Bonhoeffer sa kanyang libro, The Cost of Discipleship, it is only because he became like us, Jesus, that we can become like Him. Na tayo po ay maaaring maging katulad po ni Jesus in terms na yung
kakayanan po natin na magpagpatawad, yung kakayanan natin na magmahal sa mga tao na mahirap mahalin, di ba? Because Christ became like us. Naiintindihan niya tayo dahil naging tulad niya tayo. Kaya po ang encouragement po na binibigay po sa atin ito is pwede tayo magpursige katulad ni Kristo. And we do not have to do it on our own. Kasi ginawa na ng Panginoon para po sa atin and He works in us. Sinet na example po ni Jesus po sa atin. Nung sinusubok siya ni Satan, pinanghawakan ni Jesus ang alin. Sinabi ba ni Jesus kay Satan na ano? Sinabi niya na, I believe in myself. Lalakasan ko lang yung loob ko. Satan, lalabanan kita. Bibigay ko sa iyo itong aking jutsu. Diba? Hindi naman siya ganun eh. Alam mo sinagot, nung nagugutom siya, sinabi ng demonyo, o sige nga kung Diyos ka, gawin mong tinapay itong bato. Anong sinagot niya? Diba? He quoted from the Word of God. Diba? Kaya kailangan po natin talaga aralin po ang salita po ng Panginoon. Hindi para, pag kung kanyari, sinabihan ka ng binan mo na, nagluto ko na ba? Tapos sabi niya na, man shall not live by bread alone. Diba? Hindi para sagutin natin yung mga ganitong mga bagay. Diba? Kundi para panghawakan po natin yung mga pangako ng Panginoon in times na nasusubok po tayo. Nabanggit, hindi ko maalala po. Ito yung yung mga struggles po ng pag dadating tayo sa ganitong age. Pag dumadating tayo sa ganitong age, yung mga bagay na nakakalimutan mo, yung mga So, I said somewhere, or may nakausap ko sa akin, parang nagkakamusta, kamusta ba ang pagpapasko? Sabi ko, ang hirap magmahal, ang hirap maging invested sa mga taong hindi mo kaano-ano. Diba? Kasi hindi ko naman kayo talaga kaano-ano eh. Diba? Pero sa biyaya po ng Panginoon, tinuturuan po tayo na magpatawad sa bawat isa. Tinuturuan po tayo na magmahal sa bawat isa. I mean, why would we go to all the trouble? Pwede naman natin pakawalan na natin si Jake, di ba, sa buhay niya. Bakit natin kailangan pumunta doon para i-reach out siya, i-reach out ang kanyang pamilya? Kasi naniniwala po tayo, ang Panginoon, He went to all the trouble to save us. To bring us together, to bring us to Him. Kaya po, ang paalala po sa atin yun na when you feel sad, when you feel small and insignificant, di ba? Kunin pa natin ang ating mga sandigan sa salita ng Panginoon. We do not allow problems and issues to define us as small, despised, or insignificant. Gaya nga po ng letrang SADE, ito ay nagtuturo sa atin na magdepende sa Diyos na siyang ating joy at kapayapaan sa buhay na ito. Pangatlo, the way of perseverance means na manatili tayo sa pagsunod kay Kristo kahit hindi madali. Di ba? Sino mo dito naniniwala na madali lang maging Kristiyano? Pag madali lang, magtayo na po kayo ng church, mag-member po ako sa inyo. Di ba? Sabi po nung, meron po kami kaibigan, ang pangalan po niya is Pastor Mix. Sabi niya, isang dahilan bakit maraming kabataan ngayon hindi marunong magtiyaga or magpasensya. Kasi yung kanilang mga parents is actually lumaki galing sila sa background na medyo mahirap. So gusto nila na yung kanilang mga anak huwag ma-experience yung kanilang paghihirap before. That is actually a good intention. Pero, dumadating sa point na kapag yung lahat ng bagay sobrang sheltered na, hindi nila na-experience na maghugas ng pinggan. Hindi na nila na-experience na maglinis ng bahay. Hindi nila na-experience na maging responsible. Diba? As a result, marami sa kanila lumalaking entitled. Pupunta sa fast food, mag-order. Di ba binabayaran kita? Kaya dapat pagsilbihan mo ako. Diba? Kasi sa bahay ko, meron akong yaya. Diba? Naniniwala sila na dapat nila makuha yung gusto nila kasi deserve nila yung mga bagay nito. And kabaliktaran nito dun sa sinasabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, diba, that
Matthew 16:24, to deny yourself. If anyone wants to follow me, you must deny yourself, take up your cross, and follow me. Natutunan natin last week, to deny oneself means bibigyan natin ng priority yung pagsunod kay Kristo. Hindi lang dun sa sarili nating kagustuhan. Most often, yung pagsunod po kay Kristo involves choosing to do what is right, kahit na mahirap po yun. Yung patawarin mo siya, kahit na siya yung nagkamali sa iyo, pero papatawarin mo siya. Diba? Because that is the right thing to do. Yung kapag pinara ka ng enforcer, yung, sige na, kukunin ko na yung ticket. Kukunin ko na lang yung ticket. Hindi mo siya bibigyan ng padulas. Hindi mo siya bibigyan ng something. Diba? Kahit na mas convenient para po sa atin, na gawin na lang yun. Sabi po dun sa akin pong verse, your righteousness is righteous forever and your law is true. Trouble and anguish have found me out, but your commandments are my delight. Na sinabi ng psalmist dito na parte talaga ng buhay natin yung trouble, yung sakit ng puso, sakit sa kalooban, di ba? Parte talaga ng buhay natin yan. Pero saan tayo kukuha ng lakas? Your commandments, mula po sa salita po ng Panginoon. To persevere means na manatili tayo sa paggawa ng tama, sa pagsunod kay Kristo, kahit na mahirap, kahit na hindi ito yung ginagawa ng marami. Remember, hindi porket ginagawa ng marami ay tama. Okay? Ang panghawakan pa rin po natin, dapat na matuwid at may katuwiran po yung ating pong Panginoon. Matuwid po ang kanyang salita. Maaasahan natin ang mga salita niya kahit sa gitna ng ating mga pagsubok. Diba? Sabi sa Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flowers fades, but the word of our God will stand forever. Kahit pa magunaw ang mundo, mananatili ang salita ng Diyos. So pwede po natin ito maasahan at mapanghawakan. So, minsan, may mga pagsubok po na dumadating po sa ating pong buhay. So, ang challenge po sa atin dito is, kahit na hindi natin siya maintindihan, makakaasa po tayo sa katuwiran po ng Panginoon. Di ba nga, yung value or gematria ng tsade, 90, which represents the fullness of life. So, ang idea nito is that sa biyaya ng Panginoon, we can experience fulfillment sa ating buhay. Whether you live to be 90 or whether you live to be 9. Diba? Yung, medyo ba sa akin sa Reels parang yung kakaselebrate niya lang ng birthday niya. Tapos, I think it was his 8th birthday or something. Tapos parang 2 weeks later, bigla namatay yung bata. Diba? So kahit na ganun kaikli ang buhay po natin, we can live a life of fulfillment because of Christ. That fulfillment comes from trusting in the righteousness of God. Matatamo lang po natin ito kung tayo ay magpupursige sa ating pagtitiwala sa Kanya. Sinabi po nung psalmist dito, your testimonies are righteous forever. Magpapatuloy ang patotoo tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Give me understanding that I may live. Turuan niyo po ako na maunawa yung mga nangyayari sa buhay ko para ako ay buhay. Madalas kasi naiintindihan natin yung mga nangyayari sa ating buhay when we look back. Diba? Sabi nga nila, hindsight is 20/20. Diba? When we look back and see the goodness and the righteousness of God. Pero habang nangyayari yung mga hamon at pagsubok sa buhay natin, sa panahon na ito na hindi natin maintindihan, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo to understand. Kung kailangan magpatawad, turuan tayo na magpatawad. Kung kailangan humingi ng tawad, turuan tayo na humingi ng tawad. Maring hindi natin naiintindihan ang lahat at the moment, pero umasa tayo. Magtiwala na ito ay magbibigay buhay sa atin, diba? That I may live. And that by living, we can live for the glory of God. The letter Tsade is really all about the righteousness of God. Diba? Pero connected po ang righteousness sa ating pong pag-aaral ng perseverance kasi ang goal natin sa buhay nito is maging katulad po ni Kristo. That we have righteousness like God because Christ is our righteousness. Hindi dahil sa sarili nating pagsisikap.
Hindi dahil sa sarili nating kabutihan, sa sarili nating kabaitan, kundi dahil po sa kabutihan ni Kristo. To persevere and to reach that goal, kailangan magtiwala tayo mismo sa katuwiran ng ating Diyos. Balikan po natin yung senior ko po last week, si Eric Liddell. Okay. So si Eric Liddell, binanggit ni Pastor Choi na yun nga, bukod sa siya po ay naging Olympian, siya po ay naging isang missionary sa China. And nung nangyari po ang World War II, yung pamilya niya, pinalis niya sa China, pero he stayed. Nag-mission siya doon sa isang orphanage. And ang description sa kanya ng mga tao is napaka-giliw niya po, napakabuting pastor. Tawag sa kanya Uncle Eric, Tito Eric, ng mga tao po doon. Until such time na nag-develop po pala siya ng brain tumor. At hindi siya pwedeng operahan. Hindi posible, remember this was in the 1940s. Yung teknolohiya, hindi katulad ngayon. So, therefore, namatay po siya doon sa kulungan na yung senior ni Pastor Choi. Pero, pansin po ninyo yung itsura po ni Eric Liddell po dito habang tumatakbo siya. Yung kung kayo po ay nag-jogging, importante po sa inyo na nakatingin kayo doon sa pupuntahan ninyo. Kasi pag hindi kayo nakatingin doon sa direction na nais yung puntahan, ano mangyayari? Nagmamay-day ka. Yan, ganyan. Pwede kang madistrasya. Una. Pangalawa, pwede hindi ka pumayag kasi mapaliko ka doon sa, uy, kain muna ako. Di ba? Pero si Eric Liddell, pag malapit na siya sa finish line, ang nangyayari sa kanya, tumitingala siya. Tapos, pag tumatakbo siya, ay para siyang bata na papunta sa iyo, sasalubong sa magulang. And he does that na hindi ma-explain, pero bigla siyang bumibilis. Tinanong siya about it, and sinabi niya, I believe God made me for a purpose. But He also made me fast. And when I run, I feel His pleasure. Na parang, pagka tumatakbo ka, kaya siya tumakbo kasi nararamdaman niya pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Feeling niya parang hinihila siya ng pagmamahal ng Panginoon. Medyo na ano po ako dito. Pero sinabi niya, to hold back would be to hold Him in contempt. Na kung titipirin ko yung aking mong pagtakbo sa Panginoon, parang binabastos ko ang Panginoon. To win is to honor Him. Mari hindi tayo tinawag para manalo ng mga gold medals sa athletics, di ba? Mari tinawag ka sa trabaho mo, di ba? Mari tinawag ka na pagsilbihan ang iyong family every morning, alagaan ang ganitong cute at kabigong mga bata, di ba? Kahit na-imagine ko yung nakakaubos ng lakas yan, di ba? Ang sarap nilang pakinggan. Pero pagkasama mo sila sa bahay araw-araw, nakakawala ng lakas, di ba? So saan kayo kukuha ng lakas, di ba? Pero yun po ang tinawag po ng Panginoon. To love these children, di ba? God made us for a purpose. He might make you fast. He might make you steadfast. He might make you able to endure. He might make you able to encourage. Diba? Huwag natin ipilin. Ibigay natin lahat para po sa Panginoon. Kasi that is the only way to honor Him. Diba? Full send. Ibigay po natin sa Panginoon yung para po sa Kanya. Natuntun mo na ba yung purpose mo sa buhay? Kung sa tingin mo, ito ay kumita ng pera, maging famous, you're actually missing the point. Ano man yung mga naisip natin ma-achieve sa buhay nito, the end goal is makilala ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Kung hindi ito ang goal natin, malamang sa malamang, hindi natin kakayanang magpursige. Bibigay at bibigay po tayo. Mawawala tayo ng saysay at pag-asa sa buhay. So as we reflect po,
let's ask ourselves, nagtitiwala ba ako sa righteousness ng Diyos? Pinapangarap ko ba ito na maranasan sa aking buhay? Or hinahangad ko lang na maibigay ng Diyos yung gusto ko? Binibigyan halaga ko ba yung mga pangako ng Diyos? Nagtitiwala ba ako sa mga salita ni Kristo? At umaasa ba ako sa kanyang pagliligtas? Ano man ang aking sitwasyon? Kailangan po natin tandaan that the way of perseverance is holding on faithfully to the righteousness of God and following Christ in obedience. Ang goal po natin ay ang katuwiran po ng Diyos. Na marating po natin yun. At ang paraan para marating natin ang katuwiran ng Diyos, si Kristo. Si Kristo po ang ating daan. Siya rin ang magdadala sa atin sa piling niya. Kaya magpursiga po tayo sa pagtitiwala sa kanyang salita. Diba? Sinabi natin last week, those who honor me, I will honor. Kung naisip po natin na makilala po ang Panginoon sa ating buhay, i-honor po ng Panginoon yung desire po na yun. Totoo ang salita ng Panginoon, kaya tayo po ay magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Manalangin po tayo.